ang banta ng ideolohiyang totalitarianismo at pasismo sa demokratikong pamamahala. Ang totalitarianismo ay isang konseptong ginagamit ng ilang siyentipikong politikal, kung saan hawak ng estado ang kabuuang otoridad sa lipunan at nagtatangkang kontrolin ang lahat ng aspekto ng pampubliko at pribadong buhay hanggang sa maaari. Ang pamahalaang totalitarian ay karaniwang pinamumunuan ng isang diktador o grupo ng mga taong makapangyarihan. Sa ilalim ng ganitong pamahalaan ay may ideolohiyang pinaniniwalaan at may partidong nagpapatupad nito. Ang lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay ng isang grupo o diktador. Nasa kamay ng pamahalaan ang pag-aari ng mga lupain, kayamanan ng bansa at mga industriya. Limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos, pagsasalita at pagtutol sa pamahalaan. Ang komunismo sa Russia. Matapos makuha ng partidong Bolshevik ang pamumuno sa Russia noong 1917, ay pinatupad nito ang mga pagbabagong nakaayon sa prinsipyo ng komunismo. Sa ilalim ng prinsipyong komunismo ay hangad ng Estado na lumikha ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay o classless society. Upang makamit ito ay kinontrol ng pamahalaan ang produksyon at distribusyon ng mga pangunahing pangangailangan. Napasakamay ng Estado ang mga pangunahing industriya tulad ng mga paggawaan at minahan. Ang malalaking sakahan ay hinati-hati at ipinamahagi sa mga magsasaka, ngunit nanatiling nasa ilalim ng pangangasiwa ng pamahalaan. Taong 1922 nang pinagsama-sama ang mga teritoryo na nasa pamumuno ng Partido Bolshevik at tinawag na Union of Soviet Socialist Republics o USSR sa pamumuno ni Vladimir Lenin. Ito ang kauna-unahang komunistang estado sa mundo. Sa pagkamatay ni Lenin noong 1924 ay pinalitan siya ni Joseph Stalin bilang pinuno ng USSR at aktibong pinalaganap ang ideolohiyang komunismo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itinuring ng mga bansang kanluranin ang komunismo bilang isang mapanganib na puwersang naglalayong pabagsakin ang mga demokratikong pamahalaan sa Europa. Ang komunismo sa China. Isa sa mga bansang naimpluwensyahan ng komunismo ay ang bansang China na noon ay watak-watak sa iba't ibang rehiyon matapos ang pagbagsak ng dinastiyang Qing. Ang bawat rehiyon ay pinamumunuan ng mga warlords, mga makapangyarihang lokal na pinuno na nagkontrol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsapit ng 1921 ay nagsimulang ipalaganap ni Mao Zedong, isang revolusyonaryong leader, at iba pang mga intelektual ang ideolohiya ng komunismo alinsunod sa mga kaisipan ni Vladimir Lenin. Kanilang tinatag ang CPC o Communist Party of China. Ang CPC ay nakipag-alyansa sa Partido Kuomintang na pinamumunuan ni Chiang Kai-shek upang pabagsakin ang mga warlords at pag-isahin ang mga rehiyon sa China. Ang alyansa na ito ay tinawag na First United Front ng China. Hindi nagtagumpay ang alyansang ito dahil sa magkaibang layunin ng mga leader. Nais ni Mao Zedong na magtatag ng isang komunistang lipunan, samantalang si Chiang Kai-shek ay nakatuon sa nasyonalismo at modernisasyon. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ay nagresulta sa pagbagsak ng alyansa. April 12, 1927 nang ilunsad ni Chiang Kai-shek ang isang malawakang pag-atake sa mga komunista na nasa Shanghai. Ang pag-atake na ito ay sinundan pa ng pag-uusig sa mga komunista sa iba pang bahagi ng bansa na nagbigay daan sa pag-urong ng mga komunista sa mga kanayunan at paglaban bilang mga gerilya na tinawag na Red Army. 1931 ay itinatag ng mga taga-suporta ng Communist Party of China ang Jiangxi Soviet, isang revolusyonaryong rehiyon sa timog silangang bahagi ng China, kung saan ay ipinatupad nila ang redistribusyon ng lupa sa mga magsasaka at bumuo ng pamahalaang nakabatay sa komunismo. 1937 ay muling nagkaisa ang Communist Party of China at Kuomintang
upang labanan ang pananakop ng Imperyong Hapon. Tinawag itong Second United Front ng China. Ang pasismo sa Italia. 1921 nang itatag ni Benito Mussolini, isang politiko at dating sundalo, ang National Fascist Party sa Italia. Ang ideolohiyang pasismo ay nagsusulong ng kaisipan na tungkulin ng bawat mamamayan na suportahan at pagsilbihan ang kanilang bayan. Binibigyang halaga ng pasismo ang kapakanan ng bansa higit sa kapakanan ng isang individual. Isinulong ng mga pasista ang pagtatatag ng isang makapangyarihang pamahalaan na pinamumunuan ng isang diktador na may mahigpit na kontrol sa mga kalayaan at karapatan ng mamamayan. 1922 nang pamunuan ni Mussolini ang isang marcha patungo sa Roma, kasama ang kanyang mga taga-suporta na tinatawag na Black Shirts, upang hingiin sa hari ng Italia na siya ay italaga bilang punong ministro. Upang maiwasan ang kaguluhan ay pumayag ang hari na si Victor Emmanuel III sa kahilingan ni Mussolini. Ginamit ni Mussolini ang kanyang posisyon upang supilin ang kanyang mga kritiko at kalaban sa politika. 1925 ay itinatag niya ang isang diktadorya at tinawag ang kanyang sarili na makapangyarihang pinuno ng Italia. Tinagurian siyang Il Duce o ang pinuno ng kanyang mga taga-suporta. Sa ilalim ng kanyang pamamahala ay itinaguyod ang layunin na gawing pangunahing puwersang militar ang bansang Italia. 1935 ay sinalakay ng Italia ang bansang Ethiopia na mariing kinondena ng League of Nations. Hindi pinansin ni Mussolini ang panawagan ng League of Nations na itigil ang pag-atake sa Ethiopia at piniling tumiwalag sa samahan noong 1937. Ang Nazismo sa Germany. Ang matinding paghamak ng mga nanaig na puwersang allies noong unang digmaang pandaigdig ay nagbunga ng sama ng loob sa mga mamamayan ng Germany. Malaki ang naging pagkukulang ng Weimar Republic, ang pamahalaan na naitatag sa Germany matapos ang unang digmaang pandaigdig, na tugunan ang mga suliraning dulot ng kasunduan sa Versailles at ng Great Depression. Ito ang nagtulak kay Adolf Hitler na itatag ang National Socialist Workers' Party o Nazi, na sumusunod sa ideolohiyang Nazismo. Ang ideolohiyang Nazismo ay isang uri ng matinding nasyonalismong naimpluwensyahan ng mga ideya hinggil sa kadakilaan ng lahing Aryan. Pinangunahan ni Adolf Hitler ang partidong Nazi at sinulong ang muling pagbangon ng bansang Aleman at lahing Aryan. Itinuring ni Hitler ang ibang lahi na hindi kabilang sa Aryan, lalong-lalo na ang mga Hudyo, bilang mga mabababang uri ng tao. Lumakas ang partidong Nazi noong panahon ng Great Depression, kasabay ng paghina ng Republikang Weimar ng Alemanya. 1933 ay naitalaga si Hitler bilang Chancellor ng Alemanya, at sa mga sumunod na taon ay nagdeklara ng batas militar, binuwag ang lahat ng partidong politikal at naging diktador ng Alemanya noong 1934. Ang militarisasyon ng Hapon. Dahil sa lumalalang krisis sa ekonomiya sa bansang Hapon, ay maraming Hapones ang naghanap ng solusyon sa pamamagitan ng ultranasyonalismo at imperialismo. Marami sa bahagi ng sandatahang lakas ng Hapon ang lihim na nagtulak sa pagpapalawak ng puwersang Hapones sa Asya. Sa kabila ng pagkuha ng Hapon sa hilagang bahagi ng Manchuria, ay mas tumaas ang gastusin nito sa halip na kumita mula rito. Hindi rin ikinatuwa ng bansang Hapon ang mga kasunduang pangkaragatan na nilagdaan ng Estados Unidos at Britanya noong 1920s at 30s, na nagtatakda ng limitasyon sa mga barkong pandigma at armas sa karagatang Atlantiko at Pasipiko. Ang banta ng ideolohiyang totalitarianismo at pasismo sa demokratikong pamamahala.